Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay. Dalawang bagay na kumpulan po ng diskusyon ngayong araw. Hindi lang ngayong araw kundi kahapon pa nga po. Inoobserbahan lang natin sila. Inaabangan lang muna natin para nang sa gayon, lahat po ng ating mapag-usapan ngayong araw ay detalyado. So, una nga po nating pag-uusapan dito ay ang isang Alden Richards, ang kanyang mga tirada, ang kanyang mga advice dito po sa kanyang masterclass, dito po sa Sparkle artist nila doon, yung mga starlets nila na gustong pasikatin, nagbigay ng masterclass si Alden Richards doon na talagang nag-highlight din, isa sa mga na-highlight nga po doon ni Alden ay yung pera. Hindi lahat ng bagay idadaan sa pera. Hindi porket kikita ka ng malaki dito, talagang igagrab mo na. Kung saan, marami nga po ang nag-associate ng lahat ng tirada ni Alden Richards sa TVJ. Sabi nga nila, pangalanan mo na kasi Alden. Ito ho ay may kaugnayan. Dito naman po sa nangyari po kay Maine Mendoza. Ano ba nangyari kay Maine? Si Maine po ay binasag ni Maine Mendoza yung kanilang mga sarswela, yung sarswela nitong grupo ni Panot na buong araw daw, hindi pala buong araw, kundi buong buwan daw na nasa ibang bansa at magwo-world tour nga, itong si Mengay pati si Panot. Pero hindi ito natuloy dahil nga po sa ginawang pambabasag ni Maine na nitong isang araw lamang po lumabas sa publiko at bumalik na nga po sa EAT. Okay, lahat po yan pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo kung paano pinagkaisahan ng TVJ si Maine Mendoza nitong pagbalik pa lang po sa EAT. Okay, lahat yan pag-uusapan natin. At kung hindi pa nga po nakasubscribe dito yung mga tropa mong Aldo fans, sabihin nyo na po na magsama-sama po tayo rito. At narito nga po ang komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kanina lamang, unahin natin ang naging komento na itong si Miss Cecilia de la Cruz. Ang sabi niya rito, tama po Mr. Pinas, walang baho na hindi sumisingaw. Hindi naman po sana ako magre-react tungkol sa mga artista. Ang alam ko noon, tayo ng pelikula kung gusto natin ang istorya at artista. Diba? Pero sa pagdaan ng panahon, 74 na po ako. Ang mga producers o may kinalaman sa pelikula ay ginagamit ang mga talent. Hindi lang ang pag-arte kundi sarili nilang pribadong buhay. Paano ba bibigyan ng proteksyon ng mga artista ng kanilang sariling buhay? Tungkol po sa sarswela, okay naman po sana. Gumawa sila ng serye o pelikula at tayo ang manonood, pero ang lokohin nila ang mga fans sa ginagawa nila, fake news, ay masakit sa kalooban. Ginagawa pa nila sa mga walang alam sa industriya. Kung umarte at humatak ng tao, pinagtulungan nila dahil sa pera. Paano ang mga anak o sariling buhay, di ba? Ginamit nila ang politika scheme o ginamit ng politiko ang showbiz para sa pera. Opinion lang po ito at hindi lang po para sa pera. Miss Cecilia de la Cruz, ginagamit po ng mga artistang ito ang showbiz para po sila ay makapwesto dito po sa ating gobyerno, 'di ba? Kaya nga hindi naman pasensya na ho napakarami po sa atin, mabibilang po natin na sa senador pa nga lang po pagkebobobo, 'di ba? Ang dami hong ganyan. Dahil nga po wala namang background, 'di ba? Nag-artista ka lang, sumikat ka lang, binoto ka ng tao, feeling mo napakatalino mo na at wala ka naman talagang alam pagdating sa mga batas na ganyan, 'di ba? So ngayon, 'yun ang nangyayari. Kabobohan na ho ang pinaiira. Sorry ho sa word, aga-aga ganito ho tayo. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Nairitzi, Sabi niya rito, lalo na sa akin, i-consider ko agad nang dumating yang Aldab, hulog ng langit, isang biyaya na regalo sa Itbulaga after 36 years. That's from
Joey De Leon. Ano, flex ko lang ang sagot ni JDL nang tanungin siya ni Jessica Soho tungkol sa pagdating ng Aldab sa buhay nila. Kaya natatawa na lang ako. May demensya na yata ang tinaguri ang master henyo ng Philippine showbiz, ano? Good AM, Mr. Pinas, at hindi ka nagbabago sa ating minamahal na idol. Dito lang ako, no? Pakuya-kuyakoy, padot-dot-dot-dot, ano? At parating nakikinig sa mga updates mo. Kampante here. Thank you, Mr. Pinas. God bless you and Lola Granny. Makakarating po kay Lola Granny. Maraming salamat po na Ritzy dahil isa rin po kayo no sa mga subscribers namin ano na mula umpisa pa lang nandyan hanggang ngayon ano kahit sabi ko nga dito tignan natin ano matira matibay sa mga subscribers natin kapag ginawa nila itong sarswelang sakal-sakalan na ito tignan natin kung sino talaga yung mga legit Aldab fans ano yung mga true-blooded Aldab fans napakarami po kung mapapansin po ninyo imbis na kumonte ang ating mga subscribers lalo pang dumarami. Talagang ang daming nagalit, ano, ang daming sumama ang loob dahil po dyan sa Sarsuela na yan. Kaya sabihan nyo na po sila, magsama-sama po tayo rito, ano? At para naman po sa ikatlo nating komento, mula naman po ito kay The Ladder, 89. Sabi niya rito, hello Mr. Pinas, and Pinas Showbiz News ngayon group, praying for all of you. We will be right behind you with strong prayers and love. Nako, kami rin po, ano? San man po kayo, ano man pong pinagdaraanan ninyo, we offer prayers and love para po sa inyong lahat, ano? Natawa naman ako sa kasyungahan nila. Hindi ba naiisip na nila pwedeng itago ang usok, ano? In short, kapag may baho, ibig sabihin, may umutot. Oo nga naman, ano? May source palagi. Kapag may usok, may pinagmumulan yan. Maaring baga pa lang, ano? Kaya mausok na mausok hanggang sa maging apoy ito. 'Di ba? Hindi bale, malapit na ang pagtama ng kidlat at karma sa kanila. Ingat and continue spreading love and good vibes. So, makakaasa po kayo, no? The Ladder PH. Kung di ako nagkakamali, kayo yun eh. At hindi na ho bago. Bahagya na pong tumama, no? Tinamaan na nga sila, direkta ng kidlat na tinatawag natin, ano? Kidlat ng karma. Bakit to? Dahil nga ho, nawala ho sila sa kanilang mother network, ano? Ang GMA. Ngayon, pinakakalat po nila nagpapakalat po sila ng fake news. Ito pong EAT na ang Itbulaga raw po ay lilipat ng ibang stasyon. Ngayon, ang mga halos host, ikinlaro po ito. Wala pong ganon. Walang ganon Mars, ano? Isang malaking fake news po yung nangyaring yon. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates kung saan pinapapangalanan nga po kay Alden Richards. Sabi nga po ng ibang netizens, Alden, pangalanan mo, sino yung pinariringgan mo na dahil sa pera, no, talagang pati kaluluwa, ibibigay. No, wala pong ibang naiisip ang mga netizens dito kundi ang leader ng EAT. Walang iba kundi ang TVJ. Okay? Dahil nga po, nawala na nga raw po ang prinsipyo, nawala na nga raw po ang dangal, ano? Kahit nakamuhian ng mga tao alang-alang sa pera, gagawin ang lahat. Yan yung nakikita ng mga netizens. Okay, binabahagi ko lamang po sa inyo. Ngayon, ito kasing sa Alden Richards ay nagbigay ng masterclass dito po sa Sparkle Artists, ano? Na mga pinasasikat na sana raw, ano? Marami nga pong sinabi sa Alden Richards na sana wag pa kakain sa pera. Ano nga bang nangyayari ngayon? Ulitin lang natin, ano? Ano nga bang connection nito dito po kay Maine Mendoza? Ito po kasi si Maine Mendoza, ano? Ay nauna na pong pumiyok. Siya po ang kauna-unahan po, ano, na bumasag ng sarsuela na inilatag po ng kampo nila Panot at ng TBJ. Ano yung kanilang inilatag? Ang ginawa po nila, pinalalabas po nila na isang buong buwan halos mawawala ang isang Maine Mendoza at si Panot para nga po sa world tour at kanilang honeymoon na hindi po nangyari. Kung mabibilang po natin na sa 6 na araw lang po silang nawala, hindi ho isang buong buwan. Okay? Sa 6 na araw na pagkakawala nga po na binalita nga po nila dyan, may sightings pa kay Maine Mendoza sa publiko. 'Di ba? Sa mga public places. Kaya nga ang tanong ng iba, totoo bang lumabas si Maine Mendoza ng bansa kasama si Panot? Kung ako po ang inyong tatanungin, ipaliwanag na lang po muna nila yung mga public sightings kay Maine Mendoza. Okay? Ngayon, ganito ho nangyari. Dahil nga po na-booking, dahil nga po
naakusahan ng lahat na itong si Panot ay nangungurakot, okay? Ang TVJ to the rescue dahil manok nga nila itong si Panot dahil nga po protektado ang kanilang mga businesses dito po sa Quezon City. They have to protect Panot. Anong ginawa nila? Pinalabas po nila mismong TVJ ang talagang nagpakalat ng mga storya at ng mga larawan na nagkaroon po sila ng dinner dito po sa mga newlywed. Yan ho ngayon ang sarswela nila. Kasi nga po binasag ni Min ang sarswela nila. Okay? Kaya nga kung kayo po ay maniwala man po kayo o hindi, yan ho yung nakikita natin in public. 'Di ba? Yan ho yung nakikita natin behind the camera. Ngayon, hindi ko po kayo didiktahan kung ano yung dapat ninyong paniwalaan. What I'm trying to say here, may sarili po kayong mga isipan kung ano po ang inyong magiging interpretasyon dito po sa ginawa ng TVJ kay Maine, kay Alden, kayo na ho ang bahala. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.